Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pagbaba ni Taz sa kotse, tinanggal niya ang shades niya at binasa ang pangalan ng establishmento, Tea House. Iyon ang clothing shop ni Odie, at ayon sa dalaga noon, ginawa nitong apartment ang second floor ng shop. Mukhang maliit. Iiling-iling na sabi ni Taz. Gayunman, pumasok pa rin siya sa loob ng shop. Bumati sa kanya ang dalawang sales clerk, isang babae at isang lalaking nakasuot ng couple shirt. Tumango lang siya sa pagbati ng mga ito. Nandyan ba si Miss Odie Suarez? May appointment ho ba kayo kay Miss Odie? Magalang na tanong ng lalaking staff. Wala, pero pakisabi na hinahanap ko siya. Ako nga pala si Taz Fortu. Nagkatinginan ang dalawang staff na para bang pinagdududahan ang sinabi niya. Totoo kong pangalan iyon, naiinis na sabi ni Taz. Namula ang mukha ng babae dala ng pagkapahiya. Pasensya po, sir. Tatawagin ko lang po si Miss Odie. Pagkatapos ay umakyat ito sa second floor. Astig na pangalan, nakangiting sabi ng lalaking staff kay Taz. Mukhang nasa early 20s lang ito, at mukhang anak mayaman na pinilit lang magtrabaho ng mga magulang sa shop na iyon. Ako nga pala si Sylvester. Ha? Bumisi si Sylvester. Tunay ko ring pangalan iyon, dude. Huwag mo akong tawaging dude, bata. Mas matanda ako sa iyo. Tumawa lang si Sylvester. Maya-maya ay bumaba na ang babaeng staff mula sa ikalawang palapag. Nakangiti na ito. Umakyat na lang daw po kayo, Sir Taz, nakangiting sabi ng babae. Salamat, formal na sabi ni Taz, saka umakyat sa ikalawang palapag ng shop. Hindi nahirapan si Taz na hanapin si Odie, dahil pag-akyat pa lang niya ay nakita na niya agad ito. Ang ikalawang palapag ay dinisenyong parang sala. May dalawa sofa at dalawang mesa. Nakasalampak sa sahig si Odie at nakaupo sa unan habang may ginagawa sa laptop nito. Dahil nakatalikod mula sa kanya ang dalaga, nakita niya ang ginagawa nito. Gumagawa siya ng mga disenyo para sa kanyang clothing line. Tumikim si Taz. Hey! Binalingan siya ni Odie. Hey, maupo ka muna, tatapusin ko lang ang design na ito. Bigyan mo lang ako ng 1 minuto. Umupo si Taz sa sofa. Sige, nakita ni Taz ang nakasulat sa mga t-shirt na dinedesign ni Odie. Pulos isang salita lang ang mga nakasulat doon gaya ng Sparks at Forever. Pero base sa obserbasyon niya, hindi masaya ang dalaga sa nagawa dahil nakasimangot ito. Sinave niya ang file, tapos pinatay ang kanyang laptop. Tumayo si Odie at nag-inat. Bumuka ang bibig ni Taz. Habang iniiwan ni Odie ang likod niya, perpektong tanaw niya ang maayos ang hugis ng katawan nito. Tigilan mo Taz, sambit niya sa sarili. Off-limit si Odie, okay? Pumihit si Odie paharap kay Taz, pagkatapos ay umupo ito sa katapat na sete. Hello? Ano nang ginagawa mo rito? Bukas pa tayo magkikita, di ba? Oo sana. Pero nagkaroon ako ng problema, kaya naisipan kong puntahan ka dahil alam kong matutulungan mo ako, diretsong sabi ni Taz. Hindi siya yung tipo na paligoy-ligoy sa sasabihin. Halatang nagulat si Odie sa sinabi niya. Ako? Paano kita matutulungan? At sa anong problema ba? Humugot ng malalim na hininga si Taz bago nagpaliwanag. May isang baliw na babae na hindi titigil sa panggulo sa akin. Nagpa siya akong lumipat sa ibang tirahan. Pero dahil alam niya ang lahat ng bahay at apartment na pag-aari ko, nagdesisyon akong sa ibang lugar muna tumuloy. Doon sa hindi niya alam. Kumurap-kurap lang si Odie na para bang hinihintay siyang magpatuloy. Naisip kong baka pwede namang dito muna ako sa. Tumingin si Taz sa paligid, hindi alam kung anong itatawag sa maliit na space na iyon na tinatawag ni Odie na apartment unit nito. Dito sa lugar mo magstay. Paumanhin pero hindi mo pwedeng gawin iyon. Mabilis na sagot ni Odie. Pumagitna ang katahimikan. Inaasahan ni Taz ang pagtanggi ni Odie. Pero hindi niya inaasahan na magiging ganoon kabilis. Miss Odie, heto na po ang merienda na pinabili nyo, masiglang sabi ng babaeng staff, sa kanila pag ang 2 espresso mula sa Coffee Book isang coffee shop.
Salamat, Daisy, sabi ni Odie sa babae na magalang nang nagpaalam at bumaba na uli sa ground floor. Binitbit ni Odie ang kape sa pagtayo nito. Kung wala ka nang sasabihin, pwede ka nang umalis. May trabaho pa ako. Tumayo si Taz at humarang sa daan ni Odie. Hey, pakinggan mo muna ako. Odie, kailangan ko talaga ng tulong mo. Kailangan ko lang naman ng matitirhan ng panandalian. Kapag naayos ko na ang isyu namin ang babaeng ito, aalis din agad ako. May ibang kaibigan ka naman siguro na pwedeng hinga ng tulong. Bakit sa akin pa? Kilala ni Natasha ang lahat ng kaibigan ko. Parang stalker siya. Pero ikaw, hindi ka pa niya kilala. Ang lugar mo ang perpektong taguan pansamantala. Desperadong pakiusap ni Taz. Pakiusap, Odie. Bumuntong hininga si Odie. Taz, wala akong masamang balak sa iyo kung yon ang inaalala mo. Desperado lang talaga ako. Pangako, hindi ako magiging abala. Ako mismo ang magbabayad ng pagkain ko at magpapakita ako ng maayos na asal. Isa pa, buong maghapon naman ay nasa opisina ako. Kailangan ko lang ng matutulugan. Ayoko sanang madamay sa problema ninyo ng nobya mo. Hindi ko siya nobya, tanggi ni Taz. Ewan. Nagkita-kita lang kami paminsan-minsan. Oh, namumula ang mga pisnging sagot ni Odie. Base sa reaksyon nito, naunawaan na nito ang relasyon ni Taz kay Natasha. Walang dapat ipaliwanag si Taz kay Odie tungkol sa mga relasyon niya sa kahit na sino, pero ng mga sandaling iyon, gusto niyang depensahan ang sarili. Pero alam niyang lalo lang siyang magmumukhang gago. Kaya nanahimik na lang siya. Pareho naman silang matatanda sa magandang setup din kung sa iisang bubong tayo pansamantalang titira, pagpapatuloy ni Taz. Mas mapapabilis ang pagdodocument ko sa kwento mo. Ayaw mo noon. Kapag mas mabilis nating natapos ang trabaho, mas mabilis mo rin akong mawawala sa harap mo. Humalukip-kip si Odie na tila ba pinag-iisipan ang sinabi niya. Gusto ko na ring matapos ang documentation natin. Kailangan ko na rin namang umalis. Saan ka pupunta? Sa isang lugar na malayo, tila wala sa sariling sagot ni Odie. Kinutuban ng masama si Taz. Nakita niya ng sandali ang bahid ng kabaliwan sa mga mata ni Odie, pero kasing bilis din itong nawala. Lalong mas kailangan niyang makumbinsi ang dalaga na patirahin siya sa lugar nito para mapigilan niya ang masamang plano nito. Kaya nga hayaan mo na akong tumira dito. Para mapabilis ang trabaho. Baka sugurin ako ng ex mo rito. Mag-iingat ako. Hindi malalaman ng mga tao na dito ako nakatira, pangako ni Taz. Binigyan si Taz ng nagdududang tingin. Pero sa huli, bumuntong hininga ito at umiling-iling. Hindi ko alam kung bakit ko ito gagawin pero sige, pumapayag na ako. Bilang pasasalamat na rin sa pagliligtas mo sa akin ng ilang beses, ako naman ang tutulong sa iyo ngayon. Gustong humisi ni Taz, pero pinigilan niya ang sarili. Baka iba ang isipin ng dalaga kung sakali. Salamat! Hindi mo ito pagsisisihan. Huwag sanang magulo ang tahimik kong mundo ha. Ayokong may babaeng susugod sa akin at aakusahan ako ng kung ano-ano nang dahil sa iyo, paniniguro ni Odie. Hindi mangyayari yon, giit ni Taz. Okay. Mayroon akong 2 kwarto sa palapag na ito. Pero yung isa kasi, storage room. Ipapalinis ko muna para maging kwarto mo. O wag ka na mag-alala. Ako nang bahalang kumuha ng mga tao na maglilinis ng kwarto at maglilipat ng mga gamit ko. Tumango-tango si Odie. Okay, sige. Maiwan muna kita. May gagawin pa akong trabaho eh. Pakiramdamin mo na lang na komportable ka. Sige, pagtalikod ni Odie, sumuntok sa hangin si Taz. Yes. Taz. Sumeryoso si Taz bago pumihit paharap kay Odie. Yes. Napansin niyang bahagyang nakakunot ang noo ni Odie. May naiwan ba akong notebook sa unit mo? Nilabas ko kasi yon nang mag-iwan ako ng note sa iyo. Pero nang i-check ko ang bag ko pag-uwi, wala na roon ang notebook ko. May Eiffel Tower design sa cover noon. Naging matigas ang paggalaw ng ulo ni Taz nang umiling siya. Hindi siya magaling magsinungaling sa mababait na babae. Wala. Wala naman akong nakitang notebook sa unit ko. Baka nilabas mo rin yon sa ibang lugar at doon mo naiwan. Madalas akong magsulat sa bus. Iniisip ko nga na baka doon ko naiwan. Tila nang hihinayang na sagot ni Odie. Mukhang mahalaga talaga rito ang notebook na iyon. Maaari kitang bilhan ng bagong notebook kung gusto mo.
Kung gusto mo, Tokyo Tower naman ang design. O Big Ben ng London. Pwede ring Empire State Building ng New York. Natawa si Odi sa kaumiling-iling kahit hindi na. Salamat sa offer. Tumango si Taz. Sabihin mo lang kung magbago ang isip mo. Umiti lang si Odi saka naglakad palayo. Habang pinapanood ang dalaga na maglakad, tahimik na humingi ng dispensa si Taz rito. Pasensya na kung kinailangan kitang lokohin, Odi. Pero hindi ako papayag na magpakamatay ka. Sa susunod na kabanata, mas lalo pang lalalim ang samahan ni Taz at Odi habang nagsisimula silang magsama sa iisang bubong, kasabay ng pag-usbong ng mga lihim at tensyon sa pagitan nila. Ngunit habang pilit na binabantayan ni Taz si Odi, maaaring mas mapalapit siya sa dalaga, at tuluyang magulo ang lahat kapag biglang sumulpot ang babaeng nagdudulot ng panganib sa kanilang dalawa. Kaya abangan natin